Magandang umaga. Gandang umaga pero parang nakasimangot. Nung bata pa po ako, bata pa no? Siguro 57 years ago na, naalala ko yung lolo ko, nung pumunta ako sa, sa Bicol. Nagluto siya ng adobo, no? Alam naman natin, native, di ba? Talagang nililinis siya ito ng maigi eh. Alis yung mga balahibo. Tapos habang nagluluto din siya ng adobo, ay tinitikman niya ito. Di ba? At hindi siya nakukontento hanggat hindi ito maayos ang lasa dahil ipapakain niya ito sa kanyang minamahal na apo. Ako po yun. We. Pero ganun po, yung pagka natikman natin yung sarap na yun, nagpapatuloy tayo na kumain at masaya tayo na kumakain ng mga bagay na ito. Alam nyo, ganun din po sa ating spiritual na buhay na kung saan ay kung titingnan natin yung sinasabi ni Apostol Pablo na alisin natin, di ba? Yung mga hindi magagandang bagay sa ating buhay, yung mga masasamang bagay. At pag naranasan natin din na yung spiritual na mga bagay tulad ng salita ng Panginoon, tayo'y nag-uumapaw na gustuhin natin na lumago pa, gustuhin natin makilala ang Panginoon. Yung kanyang mga saway, yung kanyang mga qualities, yung kanyang mga karakter, ay ganun din. At mas lalo na kung ito ay naranasan mo, di ba? Kaya tayo ay nagpapatuloy sa ganun. Kaya ano ba yung sa chapter 2 verse 1 to 3, ano ba yung subject niya rito? Ito yung subject niya yung holy living, di ba? At bakit? Ito'y nararanasan natin. Kung naranasan natin, di ba? Kaya nga, paano natin ito ipamumuhay yung buhay na may kabanalan nung maranasan natin ang kabutihan ng Panginoon? May tatlong bagay akong ipapakita sa inyo. Yung sa verse 1, putting away all evil behavior. Ikalawa, grow like newborn infants. At ikatlo, continue to grow to experience the goodness of the Lord. Kaya nga, ang bawat mananampalataya, ang mensahe ko, bawat mananampalataya ay inaatasan ng kanyang salita na lumago sa kabanalan kung ating patuloy na naranasan ang Panginoon. Kaya nga, sa pagpapasimula ay tayo manalangin. Minsan pa dakilang Diyos na sumasalangit, narito kami nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan sa amin na kami, O Diyos, ay idinako mo rito upang mag-aral, makinig, mag-aral ng iyong salita. Mangyayari po lamang na ito ay maipamuhay, maintindihan namin, maunawaan, kung kami ay patuloy na sasamahan ng iyong banal na Espiritu habang ibinabahagi po ang iyong salita, O Diyos. Ikaw ang siyang maitaas, ikaw siyang mapapurihan sa lahat ng mga bagay na ito. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Yung exhortation, yung paghikayat po ni Apostol Pedro dito sa chapter 2 verse 1 to 3 ay nakabase po sa tatlong bagay. Sa chapter 1, kung mapapansin natin doon sa verse 2, sabi niya rito pinili at itinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal, pinili at itinalaga ng Diyos Ama. Sino ang pumili? Ang Diyos Ama. Hindi dahil sa ginusto natin, di dahil tinanggap natin, kundi ang Diyos Ama ang siyang pumili sa atin. At ano ba yon? Sa verse 3, ayon sa kanyang napakalaking kahabagan, tayo ay ipinanganak. Tandaan natin, ang Diyos ang siyang pumili. At pagdating doon sa verse 23, ipinanganak na muli, na kayong muli hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pagitan ng buhay at nanatiling salita ng Diyos. Ito yung ginawa ng Diyos sa atin. At
ikalawa, yung tungkol doon sa kanyang anak, sa verse 2 ulit, di ba? Makikita natin dito na kay Hesukristo nawisikan ng kanyang dugo. Tayo ay muli ay yung kanyang ginawang pag-aalay para sa atin. At pagdating doon sa verse 18 and 20 to 20, nalalaman ninyong kayo tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo gaya ng kordero na walang kapintasan at walang dungis. Siya ang itinilaga na ng una bago pa itatagan sa libutan, ngunit inihayag sa huling panahon dahil sa inyo. Kaya pagdating sa kaligtasan, wala tayong gawa, di ba? Doon pa lang sa dalawang iyon, sa Ama at sa Anak. Pero pagdating sa verse 2 ulit ng chapter 1, para pinili, tinalaga ng Diyos at ginawang banal ng Espiritu Santo. Sino yung nagpapabanal sa atin? Ang Espiritu Santo. Pero tingnan niyo po yung sequence ng passage na ito, no? Yung verse 2. Dito lang po matatagpuan nyo na ang una ay Ama, Espiritu Santo, at Anak. Karamihan po sa pagpapasimula ng sulat, lalo na kay Paul, ay Ama, Anak, at Espiritu Santo. Dito lang po. Bakit? Ano ang dahilan kung bakit yun ang inuna niya? Pinili, itinalaga ng Diyos at ginawang banal ng Espiritu Santo upang sumunod kay Hesukristo. Upang sumunod kay Hesukristo. Kaya yung word dyan na so therefore o yung verso kaya't iwaksi, kaya't bumabalik siya rin sa mga naunang mga sinabi ni mga unang talata. Yung mga nabanggit ko kanina at hindi lamang iyon. Pagdating dun sa verse 25, subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Ito yung sinasabi ni Apostol Pedro doon sa mga unang pinangaralan. Unang nakarinig ng salitang ito. Kaya ganoon na lamang ang pagpapakita, ang pagmamahal niya dahil sila ay nangalat at maaring hindi pa nila masyadong nauunawaan ng mga bagay na ito dahil dun sa mga pangangalat, pang-aapi ng mga time na iyon at sa mga persecution nga, di ba? At tandaan natin, maluwag tayo ngayon. Nung time nila, napakahirap. Merong emperor worship at talagang hated na sila nung time na iyon. At unang-una pa, nung time na ito rin ay sinunog ni Nero yung Rome at talagang nasunog ito at kabilaan puro kasi mga tenement na yung mga kahoy lang. At kanino isinisi? Sa mga Kristiyano dahil sila ay galit na sa kanila, hated na sila nung time na iyon Dahil sa nangungunang relihiyon ng Judaismo. Napakahirap ng sitwasyon nila. Ano ang sabi diyan ni Apostol Pedro? Get rid of all evil behavior. Tagalog na lang. Kaya't iwaksin ninyo ang lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan at lahat ng paninirang puri. Narinig nyo naman po yung parallel verse kanina at hindi lamang iyon. Yun ay sulat ni Apostol Pablo at hindi rin nalalayo talaga at ganun din. Yung kasabay na sulat nito ay ganun din ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Colossians 3 verse 5 to 10. Ang sabi niya, ganito, patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagsamba, masamang pagnanasa at kasakiman, na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang pot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway.
Ang mga ito rin ay nilakaran ninyo noong una nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng mga ito, galit, poot, masamang pag-iisip, panlalait at maruruming pananalita. Mula sa inyong bibig, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. At kayo'y magbihis ng mga ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Di ba halos parehas yung sinasabi ni Apostol Pablo at ni Apostol Pedro. Pero kung titingnan natin, kung aaralin natin yung mga bagay na yan, yung unang-una, yung kaya't iwaksin ninyo ang lahat ng kasamaan. Ito yung root. Yung kasamaan ng ating sarili, yung pagiging makasalanan natin. At yung sequence niya, kung titingnan natin dito, no, yung pandaraya, pagkukunwari, inggitan, yun ay bunga ng masamang ugali, masamang ay nasasabi mo, mangyayari, magagawa mo ang lahat ng mga ito. Pero pagdating doon sa panghuli, ito yung expression na kung saan ay masasabi mo na ang lahat. Yung paninirang puri, ito yung slander. Kaya mariin ang panawagan ni Apostol Pedro. Dahil ano? Dahil sa mga naunang binanggit ko sa naunang talata, chapter 1, ikaw ay binago na, ikaw ay binigyan ng pag-asa, ikaw ay ginawang banal ng Espiritu Santo para ano? Para sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, ito yung atas sa atin. Hindi lang sinasabi ito ni Apostol Pablo bilang indicative, kundi ito ay isang atas. Kaya't, yung word kaya't iwaksi, inuutos niya, iwaksi ninyo ang lahat ng kasamaan, pandaraya. Bisan dumarating sa atin yan. Kaya, ang ating laging panalangin ay, Panginoon, tulungan mo ako sa mga parting ito, sa mga sitwasyon na ito. Hindi lang tayo ay naging Kristiyano, gano'n na, okay na. Hindi gano'n. Meron tayong panuntunan para sundin. Meron mga atas si Apostol Pablo, Apostol Pedro, para sa atin. Nagkakaisa sila sa mga sulat. Maging si Apostol John ay ganon. Nagkakaisa sila sa mga sulat. Kay Apostol John, iwaksi. At kung hindi mo nagagawa yung mga yon at ikaw ay namumuhay pa rin sa iba, sa dating gawi, ikaw ay ipokrito, sabi ni John. Kaya nga tayo ay binigyan ng banal na Espiritu upang siyang magpaalala sa atin, kumontrol sa ating isipan, kumontrol sa ating mga pananalita. Kaya purihin ang Diyos dahil pinakita, ibinigay sa atin ang kanyang salita. At ito'y nailimbag na hindi lamang nailimbag sa ngayon ay nasa mga cellphone na. Kahit saan ka pa, kahit gaano ka ka-busy, hindi po pwedeng sabihin mo, busy ako. Dala mo ang cellphone mo, may apps yun. Pwede kang magbasa. Nawa tayo ay ganoon. Nandoon na sinisikap natin na sa pagitan ng kanyang salita, na kung saan, sabi rin ni Apostol Pedro, na kung saan sa kanyang mga salita ay nakikibahagi tayo, nababahaginan tayo ng mga divine nature ng Panginoon sa pag-inabasa natin ng kanyang salita.
Parang mahirap, ano? Pero inutusan tayo, pero hindi lang tayo ang gagawa kasi nito. Binigyan ng bawat isang mananampalataya ng banal na espiritu binigay sa kanila ang banal na espiritu upang sila ay gabayan. Di dahil sa kaya natin, tayo ay mahihina. Kaya salamat sa Panginoon dahil may ganitong mga paalala si Apostol Pedro. Ikalawa, grow like a newborn infants. Alam nyo, pagka yung bata kasi pag oras na ng kanyang kain, oras na ng kanyang gutom, talagang iiyak yan eh. Di ba? Hihingi ng pagkain habang lumalaki siya. Ganoon ang kanyang ugali. Sana tayo rin. Ito ang sabi ni Apostol Pedro. Yung goal natin ay yung mapalago, mapataba ang ating kaluluwa sa kanyang mga salita. At ito ay mangyayari sa magitan ng kanyang banal na espiritu. Dahil binigay na tayo, pinanganak na tayong muli, yung regeneration, at ano pa, justified ka na, pinawalang sala ka na, pag-justified ka, kasabay noon ay yung pagpapabanal sa iyo. At hindi lamang iyon, continuously ikaw ay pinababanal ng Panginoon hanggang sa dumating ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Iniwan ba tayo ng Panginoon ng ganon-ganon na lang? Hindi. Bagkus, sinasamahan niya tayo araw-araw. Kaya kung babalikan nyo doon sa verse 15 ng chapter 1, sa halip yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Mahirap, no? Pero at the same time, madali dahil merong gumagabay sa atin, ang banal na espiritu. Ganun din naman sa Gospel 8:3, tayo maging katulad ng mga bata na kung saan ay sinabi niya, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbago at maging tulad ng mga bata, kailanman hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Yung qualities ng bata, hindi kailangan maging bata tayo, mga pabebe, hindi ganon. Diba? Kailangan yung qualities ng bata, kung ano yung totoo, sasabihin niya ito, kung ano yung nararamdaman niya, sasabihin niya ito, ganoon. Pero talagang nagnanais siya na lumaki, nagnanais siya na lumago, nagnanais siya na magkaroon ng growth. Ganoon din ba tayo bilang mga Kristiyano? Na binabasa mo ang kanyang salita, katulad ng sinabi ni Haring David, I meditate your word day and night. Hindi lang yun, maski si Job na kung saan nakaranas ng ganong mga kapighatian, yung mga naranasan niyang sakit, ay umaasa siya sa salita ng Panginoon. Ikaw ay magkaroon ka ng maraming bukol, di ka na makaupo, makatihaya, di ba? Pero umaasa siya sa salita ng Panginoon. Hindi lang sa salita ng Panginoon, doon sa nagsalita mismo. Yun ang kanyang inaasahan. Sa kadahilan na ang salita ng Panginoon ay ano? Perpekto. Sabi sa Psalms 19, verse 11,
sabi ay ganito. Awit 11, verse 11, bukod dito'y binalaan ng iyong lingkod na pamagitan nila sa pagsunod sa mga iyon, tasa na, iyon na may dakilang gantimpala. O 119, 119 po yun, na kung saan ay itinago ni Haring David ang salita ng Panginoon sa kanyang puso. Ito ay lagi niyang binubulay-bulay, lagi niyang inaalala habang siya ay nagpapastol nung time na iyon. Kahit anong busy ni Haring David, hindi maaring hindi niya alalahanin ang salita ng Panginoon. Tayo man din, di ba, kahit anong busy natin, huwag natin iwawaglit ang salita ng Panginoon. Patuloy natin siyang limiin. Patuloy natin siyang alalahanin. Patuloy nating ilagay sa ating isipan. At kung may nagawa tayong maling desisyon, nandiyan siya. Siya'y madaling magpatawad. Sa lubusang nagsisisi. Kaya kung papansin natin talaga yung sitwasyon nila noon ay talagang napakahirap. Hindi katulad sa atin ngayon, maaluan na. Gaya ng mga sanggol, verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas. Dito'y sinasabi ni Apostol Pedro yung salita ng Panginoon. Upang sa magitan nito'y lumago kayo sa kaligtasan. Hindi lang tayo tinawag, hindi lang tayo nakarinig ng salita ng Panginoon, ay tama na. Bagkus ay patuloy nating nasain na tayo ay lumago sa ating kaligtasang ibinigay sa atin ng Panginoon. At ano ang main goal niyon? Hindi dahil tayo ang mapapurihan, kundi ang Diyos Ama na siyang tumawag sa atin at ang Diyos Anak na siyang nagligtas sa atin ang mapapurihan. Kaya patuloy nating nasain ang salita, aralin ang salita ng Diyos. Hindi natin masasabi na pag tayo ay tinutokso, hindi natin masasabi na yung katulad ng ginawa ng Panginoon kung hindi natin aaralin ang kanyang salita. Masasabi ba natin na tayo ay hindi lamang tayo ay tinawag para hindi lamang, sabi nga hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang mga tao, bagkus sa mga salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos. At alam nyo, dito rin sa Psalms 119 verse 103, dinidescribe ni Haring David na yung salita ng Panginoon daw ay parang kasing tamis daw ng honey at nasasatisfy nito yung ating spiritual hunger. Ganyan ang salita ng Panginoon. Pag ikaw ay nalulumbay, huwag ka rin sa TikTok o sa pumunta, kundi sa kanyang salita. Totoo, matutuwa tayo, pero minsan ay merong inject na hindi maganda. Kaya sa salita ka na lang ng Panginoon.
Gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas. Ang tanong, minimithi nga ba natin ang mga bagay na iyon? At yung resulta upang ito yung parang pinakakuan niya upang sa pamagitan nito'y lumago kayo sa kaligtasan. Hindi tayo maging stagnant, 'di ba? Lumalago, nakikilala natin ang Panginoon, kung sino siya, gaano kabuti siya, at lagi kang magpapasalamat. Dahil sa ginawang pagliligtas sa iyo ng Panginoon. Sa lahat ng mga bagay na iyon ay ang aim natin talaga ay hindi tayo ang mapapurihan, kundi ang Diyos. Ikatlo, kung natikman nga ninyo na ang Panginoon ay mabuti, kung subjunctive, kung natikman na nga ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Kung. Kaya, ito ay tanong na kung saan ay dito sa King James kasi medyo sabi, if indeed you have tasted the Lord is gracious, mabiyaya, di ba? The chosen the stone and His chosen people. Tayo bilang pinili. Biniyang pinili ng Diyos Ama sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. At kumpara natin yung time natin kung paano naranasan ni Apostol Pedro ang kabutihan ng Panginoon. Bilang isang fisherman, tinawag siya bilang mamamalakaya ng mga tao at hindi lang iyon. Impulsive si Peter, di ba? Nung nananalangin ng Panginoon, matapos manalangin, dumating yung mga Roman soldier para hulihin siya. Tinagpas ni Pedro yung tenga nung isang ni Malchus. Pero anong nangyari? Binalik ng Panginoon yung tenga ni Malchus at hindi lang yon. Itinatwa ni Pedro ang Panginoon. Sising walang humpay si Pedro, di ba? Hagulgol, kung bababasa natin doon, humagulgol si Pedro sa kanyang ginawa. Matapos sa 3 years na pagsasama nila, ganoon ang ginawa ni Pedro. Itinatwa niya ang Panginoon. At yung pangatlo nun may pagsumpa pa. Pero ito yung sinasabi ni Pedro kung natikman nga ninyo na ang Panginoon ay mabuti, talaga namang iiyak ka. Tatlong beses niyang itinatuwa, pero nirestore siya ng Panginoon. Ito yung naranasan ni Pedro. Kaya pagkatapos doon, tatlong beses siyang, Peter, do you love me more than this? Peter, do you love me? Peter, pangatlo. Yung word na ginamit doon sa unang dalawa ay agape. Yung pangatlo, ang ginamit niya ay brotherly love. Dahil hindi kaya ni Pedro. Ganun ka maunawain ang Panginoon. Ganun ka maunawain sa sitwasyon natin ang Panginoong Hesukristo. Kaya tingnan natin, matapos sa pagdating na doon sa Acts, dahil naranasan niya ang kabutihan ng Panginoon. Sila ay nangaral, hinagupit, pero patuloy pa rin silang mangangaral ng salita ng Panginoon. At ito ay kahit ano pa ang mangyari sa kanila dahil naranasan nila ang kabutihan ng Panginoon. At hindi lamang iyon, yung kanyang mga pangako ay totoo. Yung kanyang sinabi na siya ay mabubuhay na maguli ay totoo. Kaya ang lahat ng sinasabi sa salitang
sa Biblia ay totoo. Kung papaanong sinampalatayanan ito ni Pedro, pinaniwalaan ito ni Apostol Pedro, sana tayo rin. Di ba? Kahit anong hirap pa ang inaabot natin at kahit ano pang pangungutya ang inaabot natin, tayo ay tumindig sa salita ng Panginoon. At kung mapapansin ninyo dahil sa pagkakilala ni Apostol Pedro sa ating Panginoong Hesukristo, tingnan nyo sa 3:15. Ito ang nakamtan ni Apostol Pedro. Kundi sa inyong puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Paano mga gagawin yon? Kapag sagot mo, pabanalin muna ang Panginoong Hesukristo, luwalhatiin muna siya sa iyong buhay sa pag-usal man lang. Panginoon, tulungan mo ako, banal ka. At sabi, kundi sa inyong mga puso, sa ating mga puso, pabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa taong humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Naibabahagi ba natin yung pag-asang nasa atin? Sa mga katrabaho natin, sa magkamag-anakan natin. Ito ang naranasan at ito ang ginagawa ni Apostol Pedro. Dahil naranasan niya ang walang hanggang kabutihan ng Diyos, ang walang hanggang kabutihan ng anak. Kaya purihin ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Muli dakilang Diyos na sumasalangit, salamat po sa kabutihan niyo sa bawat isa sa amin. Na ikaw ay nag-atas sa amin at ito ay hindi lamang po namin magagawang mag-isa. Pagkos ay nandiyan, isinugo mo ang iyong banal na Espiritu upang kami ay sumunod sa Panginoong Hesukristo, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga utos, na kung saan, lalo na po, O Diyos, sa mga nangangaral at nagtuturo. Sabi nga sa huling salita niya, teaching them to observe that all things what I have commanded you. Nawa, O Diyos, tulungan niyo kami sa mga parting iyon. Purihin, purihin, purihin ka, O Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.